Magandang umaga mga estudyante, lalong-lalo na ang aking mga estudyante sa grade 12, Lydia. Ganon din ang mga estudyante ko sa calculus, sa koleyo. Ganon din ang lahat ng mga estudyante na sumusubaybay sa akin sa magitan ng YouTube. Ganun din lahat ng mga teachers ng ating paaralan, senior high school, especially mga student assistants na sumasama sa amin sa Bible study pag Saturday. Ganon din ang lahat ng mga kapamilya, Umali and Valeriano, and related family members na sumusubaybay sa atin sa YouTube. Brothers and sisters in Christ all over the world. And also the members of my family, my wife, children, grandchildren, and all the members of our families, relatives, and friends, including all my friends in Facebook, more than 5,000 of them. And also, of course, my daughter Grace with Edwin in the US, also following us in YouTube. Today we will continue with our morning devotion. The title of our devotion would be Suffering, and this will be taken from the Portals of Prayer. But before we continue, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God of hope, in every generation, you touch hearts with the story of your Son's sacrifice for the sake of your people. As we come and go today, make us mindful of all that Jesus did for us, and so give thanks. Help us remember how he walked in dirty roads of Palestine, teaching his disciples, healing the sick, and meeting people with the divine surprise of acceptance where it was least expected. Let us encounter everyone we meet today with the joy of the redeemed. Help us to speak to all a word of peace, even when the world does not accept it. Give us acceptance of all that comes to us today in the spirit of the forgiveness that animated Jesus. In his holy and blessed name we pray. Amen. As I mentioned earlier, the title of our meditation this morning is Suffering. But before I continue with our meditation, let me share with you the Word of God taken from Luke chapter 8, verses 40 to 56. At babasahin ko po sa Tagalog version ng Bible. Luke chapter 8 from 40 to 56. 40 to 56. At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan, sapagkat hinihintay niya
nilang lahat. Siya ng lahat. At narito, lumapit ang isang lalaking nangangalang Jairo. At siya'y isang pinuno sa sinagoga. At siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at pinamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Sapagkat siya'y may isang buktong na anak na babae na may 12 taong gulang at siya'y naghihingalo. Datapat samantalang siya'y lumalakad ay siniksik siya ng karamihan. Ang isang babae na may 12 taon nang inaagasan, nagginugol na ang sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sinumay walang makapangpagaling sa kanya. At lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay na ampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? At nang tumanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, iniipit ka at sinisiksik ka na ng karamihan. Datapat sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. At nang makita ng babae na siya'y hindi naningid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya na sinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaong kang payapa. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae. Huwag mo nang bagabagin ang guro. Datapat nang marinig ito ni Jesus, ay sumagot sa kanya, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang at siya'y gagaling. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok nakasama niya ang sinumang tao maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat at pananambitan ang dalaga. Datapat sinabi niya, huwag kayong magsitangis sapagkat siya'y hindi patay kundi natutulog. At tinawanan niya sila at tinawanan nila siya na nililibak na napag-alamang siya'y patay na. Datapot
tinnan niya, tinanganan niya sa kamay at tinawag at sinabi, dalaga, magbangon ka. At nagbalik ang kanyang espiritu at siya'y nagbangon pagdaka sa kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. At nagtaka ang kanyang mga magulang. Datapwat ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. Yan po ang mga talata sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kabanatang 8, simula sa 4 hanggang 56 na mga talata. Babasahin ko rin po sa inyo ang mga awit, kabanatang 13. At ang pamagat nga po nito ay panalangin ng pagdaing sa panahon ng bagabag sa Pangulong Manunugtog, awit ni David. Hanggang kailan, O Panginoon, yung kalilimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan kukuhang payo ako sa aking kaluluwa na may kalumbayan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magpapakataan ang aking kaaway sa akin? Yung bulayin at sagutin mo ako, Panginoon, kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mga mata. Baka ako'y matulog ng tulog na kamatayan. Baka sabihin ng aking kaaway, ako'y namang laban sa kanya. Baka ang aking mga kaaway ay mga galak pagkat ako'y nakilos. Ngunit ako'y tumiwala sa iyong kagandahang loob. Magagalak ang aking puso sa iyong pagliligtas. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ginawan niya ako ng sagana. Yan po ang ating mga talata sa mga awit, kabanatang 13. At itutuloy na po natin ang ating meditation. Ito mga po ay may pamagat na suffering. Okay? And he said to her, si Jesus po yan, "Daughter, your faith has made you well. And go in peace." Yan po yung binasa natin kanina sa Lucas chapter 8, verse 48. So dito po sa ating kwento ay may dalawang babae. There were two women at their most vulnerable when we meet them. Okay? One is chronically ill and has spent everything she has on doctors who haven't been able to heal her. She's desperate. Now the other is dying. Dalawang babae yan, you know? Okay? The other is dying. And then is dead by the time
we get to our home. They have both suffered so much, and their loved ones have suffered too, as they have stood by helpless to do anything to alleviate the sicknesses. So yung dalawang babae, yung isa, yung may agas, ano po. At ito namang isa, yung anak ng isang pinuno sa sinagoga, ay may sakit, subalit namatay na. Okay? So dalawang babae ito sa istorya natin. Isa yung may agas ng dugo, at ito naman pangalawa ay may sakit at namatay na nga. Okay. Tuloy po natin. Suffering makes us completely vulnerable. It strips away any pretense of the control we might have over our own lives. It forces us to rely on the kindness of others, and it tests our faith in a gracious God. So, ganun na nangyayari, no? Whenever we are suffering, okay, whatever the cause is, kung meron man tayong sakit, o meron tayong mabigat na problema, sinasabi nga natin tayo ay tinetest ng ating Panginoon sa ating pananampalataya. So we're being tested by God's graciousness, the gracious God. So it tests our faith in a gracious God. Jesus meets these women in their place of suffering. Yeah? In their moments of extreme vulnerability. And He brings grace and peace. He brings healing for body and soul. Okay? He meets us in our suffering, body and soul, in fear and loneliness and great sorrow. When we are so vulnerable, and when we think we've been abandoned by everyone, Jesus joins us. He enters into our suffering, taking it upon Himself and taking us by the hand. He says, "Child, arise." Yun nga yung kanya sinabi dun sa babae sa Lucas 8:54. So Christ died for all of us, suffered for all of us, that we may be saved. Okay? So let's pray. Dear Jesus, thank you for giving us your peace in the midst of suffering. Okay, let's all join in the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgave those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Okay, para sa lahat ng mga nakinig, sumubaybay sa atin, mamaya sa YouTube, receive the blessing of the Lord. Okay?
The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga estudyante, mga guro, mga kapamilya, mga kaibigan na sumusubaybay sa atin sa YouTube. At muli ay inibitahan kayo sa darating na Huwebes, meron po tayong Bible study. At sa susunod na Lunes, itutuloy po natin ang ating morning devotion. Maraming salamat po sa inyong lahat. The Holy Spirit will be the one to work in your hearts through the Word of God. God bless you all.